Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, My Father is Hero. Si Kong Wei ay isang pulis na naitalagang magtrabaho bilang isang espiya sa grupo ng mga gangster. Makikita na halos nauubos na ang oras niya sa nasabing trabaho, dahilan upang madalang na lang niyang makita ang asawa niyang may sakit at anak nilang si Kongko. Isang araw ay nagpunta si Kong Wei sa isang misyon upang hulihin ang mga gangster na nagbebenta ng mga pekeng passport. Makikita na tila nagmamadali siyang matapos ang misyon dahil pupunta pa siya sa martial arts competition ng anak. Malalaman na isa din pala siyang martial art master kaya madali niyang napabagsak mag-isa ang mga ito at naaresto ang leader. Sinubukan pa siyang pigilan ng iba pang kasamahan ng mga gangster pero wala din silang nagawa at mabilisan din silang pinakain ng alikabok ng nagmamadaling ama na gustong masaksihan ng anak sa sinalihan nitong kompetisyon. Pagkatapos nito ay nagmadali siyang pumunta sa nasabing competition upang panoorin ang anak. Ngunit sa ilang saglit ay lumitaw bigla ang iba pang mga gangster at inatake siya ng mga ito. Nang sinubukan niyang ilayo ang mga ito sa loob ng arena ay bumagsak ang isang gangster sa mga tao at ginawang hostage ang isang babae. Dahil dito ay nagkagulo ang mga tao sa loob ng venue at nang nakita ito ni Kongko ay agad niyang sinugod ang gangster upang iligtas ang babae. Nang mahuli na nila ito ay dumating na rin ang iba pang pulis kaya umalis na rin si Kong Wei. Habang pinupuri naman ang anak niya ng mga tao dahil sa kabayanihan nito at nakatanggap din si Kongko ng parangal galing sa mayor. Habang pauwi ang magpamilya ay biglang inaresto si Wei ng mga pulis dahil lumalabas na kailangan nila itong gawin upang hindi maghinala ang iba pang mga gangster na isa siyang espiya. Inutusan din siyang makipagkaibigan sa kriminal na si Darky na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang gangster leader na si Po. Sa una ay hindi tinanggap ni Wei ang misyon dahil lalo lang siyang mapapalayo sa pamilya pero pinilit siya ng superior niya at sinabing 2 linggo niya lang itong gagawin. Matapos nito ay nagkita na ang dalawa sa loob ng selda at inalok niya agad ito na tumakas sa presinto. Nagpanggap silang nag-aaway upang buksan ng bantay ang pinto ng selda. Nang makakuha ng pagkakataon ay tinulak nila ang bantay at nagmadaling tumakbo paalis ng lugar. Habang umaalis ay tinanong siya ni Darky kung paano nito masusuklian ang pagtulong niya sa kanya. Bago lumayo ay umuwi muna si Wei upang maghabilin kay Kongko na alagaan niyang mabuti ang ina niya habang hindi pa siya nakakauwi. Pagkatapos nito ay pumunta sila ni Darky sa Hong Kong upang katagpuin ang nasabing leader na si Po. Malalaman na ito ay isang walang awang tao at nagbabalak siyang bumili ng mga pampasabog sa susunod na araw pero ayaw niyang gumastos ng pera. Nagbigay ng mungkahi si Wei na isa sa kanila ay magsusuot ng vest na may pampasabog, para kung sa ganun ay hindi sila magagawang saktan ng kanilang pagkukuhanan ng bomba. Nagustuhan ng leader ang mungkahi niya pero sinabi nito sa kanya na siya ang magsusuot ng vest na may pampasabog. Kinaumagahan, ang Hong Kong detective na si Ann at ang kanyang kasintahang si Cheng ay kasalukuyang pinag-uusapan ang kanilang sekretong misyon. Sa parehong restaurant ay nandoon din si Po upang pag-usapan ang deal sa kabilang grupo. Nagpalitan sila ng mga kailangan niyang pampasabog at mga pera. Habang paalis na ang kabilang grupo ay sumugod na sila Wei at kinuha ang suitcase na naglalaman ng pera. Subalit napalibutan na sila ng maraming tauhan ng kabilang grupo. Dahil dito ay nilabas na ni Wei ang mga suot niyang bomba. Sa kabilang eksena ay tinulungan nilaan ang mga tao sa restaurant na makalabas ng ligtas at nang dumating ang mga pulis ay nagkaroon ng barilan sa lugar. Tinulungan ni Ann ang mga pulis pero natigilan siya ng ginawang hostage ni Wei ang kanyang nobyo. Sumakay din si Wei sa kotse at pinagbantaan niya si Ann na magmaneho paalis. Nang makarating sa malayong lugar ay iniwan na niyang nakatali ang detective. Lubos na naintriga si Ann sa pagkatao ni Wei kaya sa tulong ng katrabaho niyang detective ay nalaman niya na ang pamilya nito ay nakatira sa Beijing. Sa kabilang eksena, si Kongko ay binubuli sa paaralan dahil inakala ng lahat na ang tatay niya ay isang kriminal at tila kumalat na ito sa buong lugar dahil sa mga poster nito. Sa ilang saglit ay nakatanggap siya ng tawag sa ama at sinabi nitong magpapadala pa siya ng maraming pera pampagamot sa kanyang ina. Sinabihan din siya nito na esekreto lang sa iba ang kanyang trabaho at isulat niya ang numero na dapat niyang tawagan kapag nagkaroon ng emergency.
Kasabay nito ay pinagtulungan ng mga bully ang kanyang kaibigan, dahilan upang hindi na nakapagpigil pa si Kongko kaya binigyan niya ng leksyon ang mga bully. Nang dumating ang uwian ay sinundan siya ng detective na si Ann, nakausap nito ang ina ng bata. Nagpanggap siyang business partner ni Wei upang makakuha ng mga impormasyon tungkol dito. Pagsapit ng madaling araw ay nahuli siya ng asawa ni Wei na nagkakalkal ng mga gamit ng asawa niya. Sinabi nito sa kanya na alam nitong hindi siya business partner ng asawa niya pero hindi pa rin ito nagalit dito dahil alam niya na mabuti ang intensyon ni Ann. Nalaman ng detective na isang mabuting asawa at ama si Wei kaya nagtaka ito kung bakit kasama nito ang grupo ng gangsters. Sinabi din ng asawa ni Wei na nararamdaman niyang hindi na siya magtatagal pa dahil sa malubha niyang sakit kaya hiniling nito kay Ann na hanapin si Wei upang maalagaan ang nag-iisa nilang anak na si Kongko. Samantala, ang grupo nila po ay naghahanda sa parating na auction ng kanilang mga ninakaw na mamahaling antik. Nang malaman ng leader na may alam si Wei sa mga antik ay nagsimula na itong magsuspetsya sa kanya, dahil dito ay nireport na ni Wei ang mga nakuha niyang impormasyon tungkol sa grupo at sa leader. Isang gabi ay inatake ng asma ang asawa ni Wei at lumubha pa nang bumagsak ang ulo nito sa sahig. Nang makarating na sila sa ospital at bago pumanaw ay nag-iwan ito ng sulat para kay Wei at sinabing sila na ang bahala sa anak niyang si Kongko. Mabalik sa Hong Kong, nakatanggap ng balita si Wei tungkol sa pagpanaw ng kanyang asawa. Lubha siyang nanlumos sa nabalitaan at hindi niya na narinig na sinisigawan na pala siya ni Po, dahilan upang magalit at parusahan siya nito. Samantala, napagplanuhan ni Ann na dalhin si Kongko sa Hong Kong para sa kanyang ama. Habang nag-iimpake ay nakita niya ang litrato ni Wei kasama ang police major sa lugar, dahil dito ay nalinawan na siya na si Wei ay isang pulis. Habang paalis papunta ng Hong Kong ay inatake sila ng mga tauhan ni Po na inutusan na sundan at tapusin ang detective na si Ann. Agad na tinulungan ni Kongko ang detective at gamit ang kanyang kakayahan ay napabagsak nila itong lahat. Hindi sila makapaniwala na isang paslit lang at isang babae ang makakatalo sa kanila, gayong di hamak na kung titignan sa bilang ay hindi mapagkakailan na mas nakakalamang na dapat sila. Nang tuluyan na silang nilampaso ng dalawang ito ay siyang kasunod na pagmamadali naman nila Kongko na sumakay ng sasakyan. Pagkatapos nito ay umalis na agad sila papunta ng Hong Kong. Pagkarating sa lugar ay humingi sila ng tulong sa kasintahan niyang inspektor. Pero sinabi nito na sinabi na niya sa media ang tungkol sa anak ni Wei at malalaman din na alam na nila na isang pulis ang kasama sa nangyaring barilan noong nakaraan. Kumalat na sa mga dyaryo ang mga impormasyon kung saan makikita ang litrato ng bata. Nakita ni Kongko na may mga hindi kilalang tao ang naghahanap sa kanya kaya agad itong umalis sa apartment ni Ann. Nalaman na din ni Wei ang balita na nasa Hong Kong na rin ang anak niya. Pero hindi niya naisip na alam na rin pala ng gangster leader ang pagiging espiya niya. Samantala, nahanap na ng mga gangster ang anak niyang si Kongko, kasabay naman nito ay nagkitang muli ang detective at si Wei kung saan ay natanggap na niya ang huling sulat ng asawa niya. Nalaman din nila na nawawala si Kongko kaya nangako si Ann na tutulungan niya itong hanapin ang bata. Habang pabalik sa grupo ay nagdadalamhati niyang binasa ang sulat ng asawa. Pagkatapos niyang makabalik ay nakita niya na nakuha na pala ng grupo ang anak niya, pero upang hindi mahuli ay nagpanggap silang mag-ama na hindi magkakilala. Ngunit sinubukan siya ng leader kung makakaya pa ba niyang magpanggap matapos nilang gawin ito kay Kongko. Upang hindi ito maghinala ay nagpanggap siyang tinapos ang anak gamit ang itinuro niya ditong breathing technique upang palabasin na wala na siyang hininga pa. Nang inakala na ng mga gangster na wala na itong buhay ay natuwa ang gangster leader sa ginawa ni Wei at nagsimula silang mag-celebrate. Lumipas ang ilang oras nang bumalik si Wei ay makikita na setup lang pala ang lahat upang kumpirmahin na isa siyang espiya. Inatake siya ng mga tauhan ni Po at nagawa naman niya itong matalo lahat habang sumabay ang pagbuhos ng ulan. Pero nang naglaban silang dalawa ng leader ay nahirapan na siyang mapabagsak ito dahil sa sitwasyon ng panahon. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si Ann at tinulungan niya si Wei na makatakas sa lugar. Kasabay nito ay makikita si Kongko na iniligtas pala ni Darky. Bagaman ginamit lang siya ng ama nito ay malaki pa rin ang utang na loob at pasasalamat niya dito kaya iniligtas nito ang anak ni Wei. Sa sumunod na eksena ay sinimulan na ng grupo nila Po ang kanilang masamang balak gamit ang mga pampasabog. Plano din nilang nakawan ang mga pupunta sa mga ipapa-auction nilang antique item at si Darky ang magdadala ng detonator controller ng mga bomba.
Subalit bago pa man magsimula ang event ay nalaman nila na tinutulungan nito ang bata na makaligtas at makatakas, dahilan upang tapusin na siya ng mga ito. Sinubukan pang iligtas ni Kongko ang lalaki pero naghabilin na ito na bahala na silang mag-ama na pigilan ang mga masasamang plano ni Po, sabay abot ng isang card at paghahabilin na sabihin niyang lahat ang impormasyong ito sa kanyang ama. Di nagtagal ay tinawagan na ng bata ang ama niya kung saan ay sinabi na nito ang mga plano ng grupo nila Po. Nakita din ng bata na may mga bantay sa nasabing pampasabog gamit ang mga computer monitors. Agad na nakaisip ng plano si Kongko at isa-isang pinatulog ang bantay. Nakita niya sa monitor ang lokasyon ng nasabing bomba kaya agad niya ding sinabi ang mga ito sa ama. Nang makuha na ni Wei ang card na iniwan ng anak ay palihim na siyang pumasok sa barko, dahil sa tulong ni Kongko ay nahanap agad niya ang mga pampasabog at naisarado ang mga ito. Pero nang isang pampasabog na lang sana ang kailangan nilang mapahinto ay sinimulan na ng gangster leader ang plano nila at pinindot na nito ang remote ng bomba. Nabigo si Po na tapusin ang lahat ng guest at malalaman nila na pinahinto palang lahat ni Wei ang nasabing mga pampasabog. Agad nilang sinugod si Wei pero tulad ng nakaraan ay wala silang panama sa husay nitong makipaglaban, gamit lang ang pares ng tanpast ay madali niyang napataob ang mga ito. Nagsimulang magtakbuhan ang mga guest paalis ng event, dahilan upang lalong mainis ang gangster leader dahil nasira ang lahat ng plano nila. Bigla ding dumating ang tatlong magagaling na martial arts fighter na inupahan ni Po, kaya sobrang nahirapan si Wei sa paglaban at nang malapit na siyang tapusin ng mga ito ay dumating na si Kongko at magkasama nilang nilabanan ang tatlong ito, pero sa kasamaang palad ay nakuha si Kongko ng gangster leader. Agad na ginamit ng bata ang breathing technique upang magpanggap na wala ng hininga, dahilan upang makakuha na ng pagkakataon si Wei na tapusin ang gangster boss. Habang papaalis na sana sila gamit ang helicopter na dala ni Ann ay makikita na buhay pa pala si Po at binuksan nitong muli ang timer ng bomba. Nang matanggap na ng leader ang katapusan niya ay gusto niyang idamay si Wei sa mangyayaring pagsabog pero nang nakaalis na sila Ann kasama ang anak ay buong lakas na sinipa ni Wei ang gangster at nagmadaling tumalon sa tubig bago pa man sumabog ang bomba. Sa pagtatapos ay ligtas silang nakaalis sa lugar at muli nang nagkasama ang mag-ama. Special shoutout kay Madel Dara Goser, Mary Joyful Dinawanaw, Susan Gozem, kay BBP Yukot, Ina Payat, MJ Tipatay, Edna Baog, at sa huli kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.